Welcome to the first night of the Sampanga Beat 2023. Let's start off with tonight's quote about God's love. In Romans 5, verses 1 to 8 says, "Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us." You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. And with that, let's proceed to this inspiration prepared by the worship team. Good evening, brethren. Welcome to our online Sambang Gabi, a celebration of the greatest love the world has ever seen. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Truly, we are loved beyond measure. Join us for the next hour and a half as we celebrate and reflect on God's great love for us through songs of praise and worship. Hear God's word spoken to us through His servant, and be inspired by stories of renewal from our brethren. And so we begin our Sambang Gabi with a song of jubilation, for our greatest joy has come. Praise the Lord, hallelujah. Yes, oh God. Sing joy to the world. Yes, Lord. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po ng ating Diyos ay mabuting Panginoon. Salamat sa kanyang bugtong na anak na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Tunay nga po na kung wala ang ating Panginoon, ay wala po tayong magagawa. Sa araw-araw po nating buhay, may mga pagsubok, suliranin. Hindi po natin kakayanin yan kung wala po ang Panginoon. Kaya, lagi po nating i-desire na ating puso, Lord, Ikaw ang kailangan ko, Panginoon. Sa iyo ko manghahawakan, sa iyo ko magtitiwala. Ano man ang aking daanin, Panginoon, ano man ang aking maging karanasan, O Diyos, alam ko na meron kang layunin sa aking buhay. Kaya sa gabing ito, sa ating paglapit sa ating Panginoon, tayo po ay magsaliksik ng ating puso, ng ating isipan. Itaas po natin ang ating buhay sa ating Panginoon.
na tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating pagsamba, sa ating pagluluwalhati, sa ating dakilang Diyos na ating Panginoon, na siyang naging ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay karapat-dapat na ating sambahin, purihin at pasalamatan. Kaya sa gabing ito, ang oras na lilipas ay tanging sa Panginoon po lamang natin ialay. Siya po ang malugod, siya ang maluwalhati, at siya po ang maitaas natin sa gabing ito. Papuri po sa ating Panginoon. I need you, oh Lord. I receive you. Here in my heart, here in my soul. Take complete control, oh Lord. I need you. Oh Lord, I receive you. Here in my heart, here in my soul. Take complete control. Sing it again. Oh, I need you. Oh Lord, I receive you. Here in my heart, here in my soul. Take complete control. Oh Lord, I need you. Oh Lord, I receive you. Here in my heart, here in my soul. Take complete control in my heart, here in my heart, here in my soul. Take complete control here in my heart, here in my heart, here in my soul. Take complete control. Take complete control. Last time. Take complete control. Yes, so hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, o dakilang Diyos na aming Ama. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos na aming Ama, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Nang muli ay kami ay makakapanambahan sa iyo. Sa bawat gabi, sa loob ng siyam na gabi, Panginoon, ikaw ay aming pupurihin, sasambahin, aawitan ng papuring pagsamba, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Salamat, O Diyos, na tunay nga po na ang kahulugan ng Pasko ay ikaw lamang. Salamat sa iyong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po, aming Diyos. Hallelujah. Panginoon, lumalapit po kami at tumutulog sa iyong harapan. Humingi kami ng paglilinis sa anumang bahid ng kasalanan na nakikita mo sa amin. Anumang karumihan sa mga naisip na salita na ikilos namin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Lalo na ang aming puso, Panginoon, nakadama ng damdamin hindi kaaya-aya sa iyo. Amin po hinihingi ang paglilinis mo. Tulungan mo kami na maging dalisay ito sa iyong harapan. Upang sa ganun, malaya kami makapagpuri, makapagpasalamat, makapanambahan sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon.
iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, na kami ay malaya nakakapagpuri sa iyo. Sa iyo din namin nilalapit ang patotoong aming maririnig na tunay na dakila ka sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah. At lalong higit ang mensaheng ipahahatid mo sa iyong mensahero. Tulungan mo kami na maunawaan ito, tuman ay pagsasaway, pagtuturo. Ang nais namin, Lord, ay makapamuhay ng ayon sa iyong katwiran at kabanalan. Kaya dalangin namin, Diyos, na buksan mo ang aming isip, ang aming puso, Panginoon. Hallelujah. Maging katanggap-tanggap ang aming papurit pagsamba sa iyo. At tunay nga po, Panginoon, ikaw lamang ang kailangan namin sa aming buhay. Ikaw ang magkontrol ng aming buhay, Panginoon, at tulungan mo kami na maialay ito para sa iyong kapurihan. Salamat po, aming Diyos. Sa iyo namin binabalik ang aming papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Diyos at kapagligtas. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Sa gabi ito, patuloy po nating, sama-sama po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Awitan po natin siya na merong kagalakan sa ating mga puso. Itaas po natin ang ating mga kamay. Dakilain po natin ang ating Panginoon dahil ang ating Diyos ay buhay. Diyos na mabuti, patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya ang Panginoon po ay nararapat na itaas natin sa gabing ito. Glory to our God. Hallelujah.
believe in the Father's only Son, 'cause you came here from the everlasting to the Lord believe the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the Lord to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the Lord to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Yes, Lord. Hallelujah. Lord. Hallelujah to your name, O God. Isang magandang gabi at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat na manonood sa ating YouTube channel. Narito po tayo ngayon sa ating online testimony para sa ating online sambang gabi. Pinapakilala ko po sa inyo ang ating isang kabataan na ating i-interviewin, or isa po itong kabataan na talagang masasabi po natin na pinagpala din ng Panginoon sa kanyang buhay kasama po ng kanyang pamilya. At ito po ang ating magandang bunso ng Villafranca sister na walang iba po kundi si Ate Jean. Magandang gabi po, Ate Jean. Magandang gabi po. Yan, nais ko pong hingin sa iyo or
sabihin sa amin kung ano po yung dakilang pag-ibig na talagang naranasan mo sa buhay mo, sa pamilya mo, especially sa buhay mo, talagang nandun yung dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoon na talaga masasabi natin na nakaka-bless bilang isang kabataan na maranasan natin yung favor, provision ng Panginoon. Kaya pwede po ba namin ikaw hingan or i-share para po sa amin na iyong mga kapatiran na pwede nating makapanood sa ating online testimony. Go, ate. Yan, sige po. Talagang yun po yung napapatunayan ko lagi sa buhay ko na talagang grabe po talaga yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, lalo na po personally sa akin na talagang ang dami po niyang pinaparanas sa akin na talagang mako-conclude mo na grabe yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. At yun nga po, recently po, yung alam niyo po yung nangyari po sa amin na nakapasa po ako sa DOST. Salamat po sa Panginoon kasi talagang dati po, si ate lang po yung lagi pong si ate yung nagiging scholar. Tas ako po, ang ipinaparanas po sa akin ng Panginoon, hindi man po ako nagiging scholar. Nagtutuition po ako, as in nararanasan ko pong bagong magpasukan ay kailangan ng malaking bayad para makapag-enroll. Tapos meron pong bayarin din every month. Hanggang college po, nakakaranas po ako ng talagang may bayarin po kami. Pero nakakatuwa po sa Panginoon kasi hindi ko po yun nakikita as parang hindi po ako pinagpapala. Parang hindi po ganun yung nagiging conclusion ko, kundi ganun lang po talaga kalawak yung kayang gawin ng Panginoon sa atin na kung kay ate po ang nagiging provision sa kanya ay scholarship, ay, sa akin naman po, pinaparanas po ng Panginoon sa akin na nasa private school ako, na nakakapagbayad po kami ng tuition na hindi po Amen. nalilate yung pagbabayad. Talaga pinapakita ng Panginoon na kung sa ate mo kaya kong mag-provide ng scholarship, sa'yo kaya kitang pag-aralin ng may tuition na tuloy-tuloy kang magbabayad. Kaya salamat po sa Panginoon. Pero yun po, nung high school po ako, parang 4 years po ako nagtutuition. Pero nung nag-senior high po ako, nagpa-exam po sila, tapos parang kukuha po ng 8 magiging scholar. Nakakatuwa po kasi doon po, nakapasa po ako doon sa 8. Ibig sabihin po, full scholarship po ang nakuha ko for grade 11 at 12. At ang nakakatuwa pa po kasi that time po ay tsaka po nagka-aircon sa school. Ibig sabihin, mas tumaas po yung tuition namin. Pero doon po ibinigay ng Panginoon yung scholarship ko. Kaya ang laking katugunan po yun sa amin. Tapos ngayon naman pong college, parang 2 years po akong nagtituition para po dito sa college po. Pero ngayon pong last 2 years ko na po, tsaka naman po binigay ng Panginoon yung scholarship sa akin. Kumbaga parang ganun yung gustong ipalana sa akin ng Panginoon na, sige, ito muna yung mangyayari sa'yo, tapos tsaka natin ipoprovide. Parang nakakatuwa po kasi hindi parang tali ang Panginoon na puro ito lang yung pinaparanas niya, kundi talagang matetest din yung faith mo. At yun, talagang salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa prayers nyo na isinasama niyo po kami sa prayers niyo. At ngayon po, talagang answered prayer na po ng Panginoon. Ibinigay na po, 2 na po kami scholar ni ate. Salamat po sa Panginoon dahil malaking bagay nga po ito, lalo na po sa pag-aaral po namin. At talagang sa kanya ko po ibinabalak yung kapurihan dahil alam ko po na siya lang talaga yung dapat papurihan sa mga achievements na binigay niya sa amin. Amen. Yes. Talagang praise God and thanks God po sa ating kabataan na ito na talagang nandun po yung buhay na patotoo sa kanilang buhay na talagang andun po yung magagandang provision, magandang favor ng Panginoon na talagang nakaka-amaze, di ba po? Kaya nga talagang sinasabi natin na yung mga kaparaanan ng Panginoon is talagang nakaka-amaze. Ma-amaze na lang po tayo na talagang masasabi natin na lahat ng pinag-pray natin, ito na pala, answered prayer na talagang doon natin masasabi na napakabuti ng Panginoon sa bawat buhay natin, especially sa iyo, Ate Jean, talagang pinakita ng Panginoon yung magandang provision, nagsimula sa potential qualifier, then tapos nag-scholar, di ba? Kung talagang nandun po yung talagang best plan ng Panginoon para sa iyo, sa iyong buhay, at talagang nakakatuwa kasi saksi po kami na iyong ate, nanay, kapatiran, talagang nakakatuwa as magulang na rin, talagang nandun yung pagpapala ng Panginoon sa buhay mo at talagang masasabi natin na God is great, di ba po? So talagang yun. Ngayon naman po is
sa inyo po mga kabataan, lalo na po sa iyo na talagang masasabi natin na napaka-hectic ng schedules, 'di ba po? Sa malayo pa kayo na biyahe, pero kahit ganun pa man is alam natin na andun yung puso nyo, yung buhay nyo na handang maglingkod sa Panginoon. So, sa iyo as a kabataan, youth kabataan ng G-Wells FM, ano yung may ibigay mong words of encouragement para sa ating lahat, especially sa mga kabataan na katulad mo na nag-aaral sa malayo, nagbabiyahe, pero andun pa rin yung willingness na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. So, siguro po ang maiiwan ko lang po sa inyo na encouragement po ay talagang unahin natin ang Panginoon. Tas talagang ipaglingkod po natin ang buhay natin sa Panginoon kasi talagang lahat po ng blessing ay kayang ibigay ng Panginoon sa atin. At ang kailangan lang po natin gawin ay talagang ipakita rin sa Panginoon yung katapatan natin sa paglilingkod sa Kanya. At kung meron nga po akong verse talaga na parang mas naisa sa pamuhay ko po ngayon. Alam ko pong alam niyo na po yun. Talagang lagi po nating naririnig. Pero iba po pala talaga kapag naging personal na po sa yung verse. Yung Matthew 6:33 po, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kasi yun po talaga yung naranasan ko na ngayon nga po nasa college na po ako na nagbabiyahe po kami from Sariaya to Batangas. 3 hours po ang biyahe po namin. Tapos nagbabus kami. At dati po naranasan ko na dahil ang schedule ko po ay Monday to Saturday, naranasan ko po na Sunday ng madaling araw, galing po dito sa Batangas. So, uwi po ako ng Sariaya para mag-church. Tapos, ang balik ko rin po ay after service. Babalik na rin po ako dito sa Batangas dahil may klase na po kinabukasan. At nakakapagod po talaga yung ganong sitwasyon ng biyahe-biyahe po. Tapos parang yung biyahe mo po ng 3 oras ay imbes na makatulog ka ng maayos, pero mahirap po yung sitwasyon din sa bus. Parang mas nakakapagod po. Pero grabe pa rin po yung yun nga po, salamat po sa Panginoon din sa kalakasan na nakakayanan po namin yun. Pero iba po pala kasi talaga kapag na-realize mo po yung importance din po talaga ng ginagawa mo. Kasi alam po namin na kami pong mga kabataan, hindi po yun kapaguran sa amin, kundi pamumuhay na po namin yun dahil alam namin na talagang importante na ibigay sa Panginoon yung paglilingkod. Kaya kahit po mahirap yung sitwasyon, talagang sa budget din po, sa pangbiyahe, sa panggastos, ay hindi rin po biro. Pero salamat po sa Panginoon kasi nakayanan po namin. At salamat din po sa Panginoon kasi yun nga po, mas inuuna ko yung Panginoon sa buhay ko. At ngayon naman po talagang nakikita kong idinadagdag na ng Panginoon yung mga lahat ng pangailangan na ipino-provide na po niya sa akin. Dahil yun nga po, inuna ko po siya. At ngayon naman po, dinadagdag na ng Panginoon yung mga blessing na yun. Kaya talagang yun po yung makita natin na kahit kabataan pa lang po tayo or kahit mga nagtatrabaho po, wag po maging excuse sa atin yung ganong schedule na mahirap, na hindi natin kayang ibigay sa Panginoon kahit yung Sunday kasi ipapahinga mo na lang. Pero talagang unahin po natin ang Panginoon kasi mas marami pong kayang ibigay na pagpapala ang Panginoon sa atin kapag nakikita rin niya na grabe din yung paglilingkod na ginagawa natin sa Kanya. Kaya talagang unahin po natin ang Panginoon. Sa mga kapwa-kabataan ko po dyan, alam ko na mahirap po yung pag-aaral, pero maging tapat pa rin tayo sa Panginoon dahil mas lalong tapat ang Panginoon sa atin. Yan lang po. Amen. Yes, praise God. At salamat po sa Panginoon sa napakagandang encouragement ni Ate Jean para po sa ating lahat, especially po sa ating mga kabataan. Na totoo nga po yun na dakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga sa ating puso ng Bible na John 3:16. So, nandun yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. So, in return, ang magagawa talaga natin is yung sinabi din ni Ate Jea na Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. And then sa Matthew 11:28 din na sinasabi doon na come to me all of you who are carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy and I will give you rest, di ba? So talagang sa Panginoon lang natin matatagpuan yung talagang kapahingahan ng ating puso, ng ating isipan, ng buong pagkatao natin. So dapat ano pang hahanapin natin? Kaya yung buhay natin is talagang nakalaan na sa Panginoon upang maglingkod,
magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Kaya yun po, maraming pong salamat sa bawat isa sa atin at sa ating kapatid na Jean. Salamat po sa iyong patotoo and testimony. Kaya po maraming pong salamat, at sa atin po dyan, advance Merry Christmas and God bless us all. Thank you po. Good night. Yes, Lord, we continue to worship your name, O God. As we celebrate this season, Christmas season, may we always be reminded that Jesus, you are the reason for the season. And why you came here on earth is to be our Savior and Lord. This world is full of sins, chaos, sufferings. But God, you are so loving. You gave your only Son, Jesus Christ, for all of us, to save us, to give us hope, to give us eternal life. And as we worship you, Lord, we just want to glorify you. We are so thankful, O Lord, as we express our gratitude for the greatest love that you have given to us. Hallelujah. We just bring you back all glory, honor, and praise. And we worship you this evening, O Lord. Hallelujah. God so loved the world that He gave. God so loved the world
God so loved the world that He gave His only Hallelujah, yes, Jesus. Honor you in this place, Lord God. Walk in the midst, Lord. Hallelujah. As we sing praises to you, Jesus, we want to give reverence to your holy name. Hallelujah, Jesus. Jesus, you are worthy, Lord. Hallelujah. Let's sing. Together in this place of worship, your greatness we proclaim. We stand as one in giving you the glory and acclaim. To you our hearts are open. To you our hands we raise. Come take the place of honor in our lives. Sing it again together. Together in this place of worship, your greatness we proclaim. Stand as one, we stand as one in giving you glory and acclaim. To you our hearts are open. To you our hands we raise. Come take the place of honor in our lives. Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. So worship you, sing the praises of our Savior, Christ who walked this night. We adore Him of redemption, glory will arise. For you alone are worthy. Here in Zion you are praised. Lord and King, forever you will reign.
Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. In the beauty of your holiness, O God. In your majesty, O Lord. Hallelujah. We just want to glorify you, Jesus. We thank you, Jesus, for your gift of salvation, O God. Thank you, Jesus, for coming into our lives, Lord, to save us from eternal condemnation. Words are not enough, Lord, to thank you. We cannot thank you enough, O Lord, for your goodness, for your greatness, for your faithfulness, O Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, for your unconditional love for us. Oh God, we just want to glorify your name. We humbly want to obey you, O Lord. We would want to serve you for the rest of our lives until you come, O Lord. Until you take us out of this world, O Lord, and to be with you in your kingdom forever. Thank you, Jesus, for your great, great promise. And we cling unto this promise, O Lord, for you never fail, O God. You never fail, O Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, O God. Hallelujah. Praises to you, Jesus. Hallelujah. Jesus, and we will worship you, Lord, until you come, O Lord. Hallelujah, Jesus. All glory, honor, and praise be unto you, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Called For Your Glory. Freedom
ang ating Panginoon. Isang magpagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo ang aking pong bati. At welcome po muli sa ating taunang online sambang gabi. Purihin po ang Diyos sapagkat mayroon po tayong ganitong gawain na kung saan po ay sa loob po ng 9 na consecutive nights ay sama-sama po tayo na sasamba sa Diyos through online worship. Alam natin na ang ganitong pagkakataon ay talagang ginamit din po ng Diyos upang maging pagpapala po sa kanyang gawain na bagamat tayo ay layo-layo ng lugar, ngunit dahil nga po sa ganitong platform ay nagagawa po ng Diyos na mapagsama-sama tayo, mapag-isa tayo ng kanyang espiritu, mapag-isa ng kanyang presensya, at sa pamamagitan po ng online sambang gabi ay sama-sama po tayo na sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya purihin ang Panginoon. At ngayong taon pong ito, ang ating tema para po sa ating sambang gabi ay hango po sa isa sa pinaka-familiar na verse mula po sa Bible. At ito po ay sa John 3:16. Ang sabi nga po, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Ang sabi po sa mabuting balita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At ang ating pong tema mula po para po sa ating sambang gabi ngayong taon na ito ay You Are Loved. At yan nga po ay halaw dito po sa ating passage na binasa. And when people think of Christmas, ang immediate po na pumapasok sa isip ng marami ay gifts, parties, festivities, and many other things na nagpapaalaala kung ano ang Pasko. But sa atin po na mga mananampalataya, sa atin po na nakakaunawa ng salita ng Panginoon, alam po natin na ang Pasko ay higit doon sa mga bagay na aking nabanggit. Sapagkat ang Pasko po, it is about the love of God who sent His Son Jesus to die for our sin. At totoo naman po na when you think of Christmas, ang isang maliwanag na mensahe na dala-dala nito para sa ating lahat na mga tao ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Christmas is God telling us, you are loved. At wala na pong malinaw o maliwanag na mensahe pa na hatid ang Pasko, kundi ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. Love is the reason why God sent His only begotten Son to the world. Love is the reason why Jesus offered His life to die on the cross for our sin. At yan ang nilalaman ng John 3:16, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya whenever you think of Christmas, think of the love of God for you. Why? Because you are loved. Yes, Christmas means you are loved. Mahal tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Kaya meron po tayong pinagdiriwang na araw ng Kapaskuhan. At yan po ang Pasko. It's about God's love for mankind. God's love for you and me and the whole world. At pag tinignan po natin ang pag-ibig na ito ng Diyos, masasabi natin na ito ay kahanga-hanga, admirable. At siguro kung i-describe natin ito in one word, ang masasabi natin sa pag-ibig na ito ng Diyos ay grabe. Yes po, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ay pinahayag at pinaunawa niya sa pamamagitan ng unang Pasko nang suguin niya ang ating Panginoong Hesus na ipinanganak doon sa sabsaban. Bakit siya ipinanganak sa sabsaban? Sapagkat
kinailangan niyang maging tao upang sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan ay mamatay siya o ialay niya ang kanyang sarili para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa kasalanan. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa bawat isa sa atin, sa inyo. Lahat tayo ay makasalanan, pero inibig tayo ng Diyos. Kaya sinugo niya sa atin ang ating Panginoong Hesus upang siyang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ganyan po kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit po grabe ang pag-ibig na ito? Kasi nga po kung pag-aaralan natin mabuti itong talata, nasabi, God so loved the world. So, pansinin niyo po, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na inibig niya tayo, ang sanglibutan. At sino ba ang sanglibutan ito? Tayo po ay mga makasalanan. At ang sabi nga po dito, unlovable. Pag sinabi po kasi, pag pinag-aralan po natin dito yung salitang world, for God so loved the world. Yung world dito ay tumutukoy sa mga tao na hindi kaibig-ibig. Mga tao na masasama, makasalanan, mga rebelde, full of moral darkness, sinners. Tayo po yun. Tayong lahat ng mga tao na makasalanan. Mas madali sana nating maunawaan ang pag-ibig ng Diyos na inibig niya ang tao kung ang tinutukoy dito ay mga taong kaibig-ibig. Ngunit hindi po. Bagkus ang tinutukoy po dito ay yung world dito o yung mundo dito, sanglibutan, ay walang iba kundi mga tao na makasalanan, kayo at ako, na alam nating tayo po ay napahiwalay sa Diyos. Tayo ang inibig ng Diyos, na kahit hindi pa tayo kaibig-ibig, kahit na wala pang bagay na maaaring magustuhan ang Diyos sa bawat isa sa atin, dahil tayo nga pong lahat ay mga makasalanan. Pero sabi ng banal na kasulatan, inibig na tayo ng Diyos. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kumbaga, there was nothing in us that is lovable. In fact, ang sabi nga ng banal na kasulatan, walang sino man sa atin ang matuwid. Lahat tayo ay makasalanan. Pero ganun pa man, ipinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin kahit tayo yung mga makasalanan pa. Yan po sinasabi ng Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi po, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin kahit nung tayo ay mga makasalanan pa. There was nothing good in us, yet God loved us so much by making His Son Jesus to be sin for us, upang sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus doon sa krus para sa bawat isa sa atin, ay maligtas tayo mula sa kapahamakan ng kasalanan. Yes, brothers and sisters, mga minamahal, we are loved by God. At yan po ang mensahe ng Pasko, God's great love for all of us. God so loved all sinners, lahat po. At alam naman po natin na lahat ng tao, walang sino man po na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po sinasabi ng Roma, Kapitulo 3, talatang 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang lahat po ay makasalanan. Ganun pa man, minahal po tayo ng Diyos, at yung pagmamahal na yun ay hindi po dahil sa tayo po ay mga mabubuting tao. No. Kaya huwag po nating isipin na kaya tayo minahal ng Diyos ay dahil sa ating mga kabutihan o dahil sa tayo ay mga mabubuting tao. Hindi po. Alam naman po natin, maliwanag po ang banal na kasulatan. At ito po ay talagang katotohanan po na walang sino mang matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat po ay nagkasala. At dahil
Lahat ay nagkasala, walang karapat-dapat na humarap sa Diyos. At wala din karapat-dapat upang tayo ay hanguin sa ating kasalanan. Walang tao na sino man na pwedeng mag-represent sa atin sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. Ngunit sabi ng Biblia, dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya sinugo niya ang ating Panginoong Hesus upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, hindi maparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba grabe ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin? Totoo po, talagang grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit nung tayo ay mga makasalanan pa, nung tayo ay hindi pa kaibig-ibig, nung tayo ay mga swail, mga rebelde, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, hinanap tayo ng pag-ibig ng Diyos upang tayo ay papanumbalikin niya sa Kanyang kalooban. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, anuman ang nagawa nating kasalanan, gaano man karami ito, gaano man kalaki, o gaano man karumi, but because of God's great love for all of us, dahil sa grabing pag-ibig ng Diyos sa atin, He will not close heaven for us. Yes, no sin too great can shut heaven for mankind. Nung ang kasalanan ay humadlang sa ating kaugnayan sa Diyos, ano po ang ginawa ng Diyos? Again, sabi nga po dito sa ating passage, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang gumawa ng hakbang upang tayo ay muling makabalik sa Kanya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus na umako ng ating mga kasalanan. He sent the Lord Jesus Christ to reconcile us back to Him through His death on the cross. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, kaya siya kailangang maging tao sapagkat sa kalagayang Diyos, hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Pero ang Diyos ay pwedeng magkatawang tao. At bakit niya ito ginawa? Upang sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao ay makaranas siya ng kamatayan. At ang kamatayan na yon ay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya makikita po natin ganon kadakila ang pag-ibig na ito ng Diyos na ipinadama sa atin. At nangyari ito nung unang Pasko. God will not let anything come between us and His love for us. Kaya nung ang kasalanan ay humadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao, ang Diyos pa rin ang gumawa ng hakbang upang ang kasalanan ay kanyang sa pamamagitan ng kanyang pagsusugo ng ating Panginoong Hesus ay ang kasalanan inako ng ating Panginoong Hesus upang ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo na ating Panginoon na isinugo ng Diyos para sa ating kasalanan, yung hadlang na kasalanan ay naalis. At dahil dito, we are reconciled back to God. Yan po ang sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 20. Inibig ng Diyos na ang sandaigdigan ay magkasundo sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Ganyan po kadakila, ganyan po kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. We are loved by God. Kaya kung ang ginawa ng Diyos para sa atin na kahit hindi pa tayo kaibig-ibig, inibig niya na tayo, wala pa tayong mga kabutihang ginagawa para sa Diyos, ipinadama niya na sa atin ang kanyang pag-ibig. Isinugo niya ang ating Panginoong Hesus para ialay ang kanyang buhay doon sa krus para sa atin. Kaya napakaliwanag po ng ginawa ng Diyos na ito para sa atin, na ito ay kapahayagan ng kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Sapagkat tunay nga po na anumang hadlang, walang anumang magiging hadlang, maging yung kasalanan, ang Diyos ang gumawa para po
ang kasalanan ay hindi na maging hadlang sa ating paglapit sa Diyos. Yes, gaano man karaming kasalanan, gaano man kalaki, o gaano man karumi, hindi na po ito magiging hadlang sa atin. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, sabi nga, may isang song na ang sabi, there is nothing you can do, or there's nothing that you've done that can make Him close the door. There's nothing you can do to make you love Him, or to make Him love you more. Kumbaga, sinasabi ng, actually ito ay isang kanta doon ng Hillsongs na, there's nothing you can do to make Him love you more, and nothing that you've done that can make Him close the door. Ginawa ito ng Diyos na inalis niya yung hadlang, yung kasalanan. Bakit? Kasi ang nais niya, ang bawat isa sa atin ay muling makabalik sa Kanya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. We can be reconciled back to God sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus na isinugo ng Diyos. At ito'y mangyayari sa pamamagitan po ng ating pananalig sa ating Panginoong Jesus. Dahil po yan sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay nakakapanumbalik na po sa Kanya pong kalooban. At ginawa po ng Diyos ang lahat upang tayo po ay makalapit sa Kanya. Kaya wala na pong anumang hadlang, ang parusa ng kasalanan, inalis niya, ipinataw niya po yan sa ating Panginoong Hesus upang sa gayon, tayo po, sa pagharap po natin sa Diyos, ay wala na pong anumang parusa na naghihintay, wala ng penalty sa sino man na nanalig sa ating Panginoong Hesus. Now, para po maintindihan po natin itong pag-ibig na ito ng Diyos sa atin, we have to realize, mahalagang bagay po na maunawaan natin, itong pag-ibig na ito ng Diyos ay dahil sa ating pagiging makasalanan. Ipinadama ng Diyos sa atin ang Kanyang pag-ibig upang tayo ay hanguin doon sa ating kalagayan bilang mga makasalanan. Bakit po? Sapagkat bilang makasalanan, alam natin na mayroong parusa sa bawat kasalanan. So we have to realize that we are a lost sinner. At bilang lost sinner, kapag naunawaan natin na tayo ay isang makasalanan, maunawaan din natin kung gaano kadakila ang pag-ibig na ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Malalaman mo sa iyong buhay na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, lagi Kanyang hinahanap. Hinihintay Kanya na magbalik sa Kanya. Hinihintay ka ng Diyos na ibalik sa Kanyang pagmamahal. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Bagamat tayo nagkasala, nais ng Diyos na tayo'y papanumbalikin niya sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo Jesus. In fact, even from the time of Adam and Eve, we can see this great love of God na nagmanifest doon sa pag-ibig ng Diyos kay Adam. Na nung si Adam ay nagkasala, ay kita po natin, God still sought for him. At nung panahon na si Adan ay nagkasala, Adam readily knew or felt the effect of sin in his life. Because for the first time in his life, he felt such great fear before God that he cannot bear to face God after they sinned. So ano po ginawa nila? They hid from God. Sapagkat nung pagkakataon na yon na sila'y nagkasala, naroroon yung matinding takot na naramdaman nila sa Diyos. Hindi pa po ito yung kamatayan, yung takot pa lamang sapagkat mayroon silang nagawa na labag nila ang kalooban ng Diyos. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, sabi po ng Genesis chapter 3 verses 8 and 9, bagamat nagkasala si Adan, hinanap pa rin siya ng Diyos. At ang sabi po, sa pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halaman ng si Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. So dahil po doon sa kanilang ginawang kasalanan, na noon lamang nila naramdaman yung matinding takot na yun dahil may nalabag sila. They have this great fear
before God that they cannot face Him face to face. Kaya ang ginawa po nila, nagtago sila. Pero ang maganda, sabi sa verse 9, datapwat, pansinin niyo po yung word, datapwat, tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? So nagkasala si Adan, pero nandun pa rin ang Diyos. Tinawag si Adan. Ang sabi nga po sa Ingles, sa verse 9, but the Lord God called to the man, where are you? If you will try to analyze ito pong paghahanap na ito ng Diyos kay Adan, na sinabi niya, saan ka naroon? Ito pong paghahanap na ito ng Diyos ay hindi po ito paghahanap na katulad ng isang pulis na naghahanap ng isang takas na pusakal na kailangan niyang parusahan. Hindi po ganon ang makikita natin dito na damdamin na mayroon ang Diyos para kay Adan nung panahon na iyon. Kundi yung paghahanap na ito ng Diyos ay katulad ng isang magulang, isang broken-hearted na ama na hinahanap ang kanyang nagkasalang anak. Nandun ang ating Diyos Ama. Totoo po na alam ng Diyos yung ginawa ni Adan. Alam ng Diyos kung nasaan sila, sapagkat siya po ay Diyos. Ngunit nung tinanong niya si Adan na, nasaan ka? Saan ka naroon? Hindi po ibig sabihin, hindi niya alam ang kanilang kalagayan, kung nasaan sila, o kung anong kanilang ginawa. But God, dun sa pagkakataong ito, He was waiting for Adam to be honest and admit of his sin. Ngunit sa halip na gawin ito ni Adan, siya po ay nagtago sapagkat for the very first time in his life, he has this great fear at natakot siya na humarap sa Diyos. Kaya nagtago po sila. Kaya hinanap sila ng Panginoon. Saan ka naroon? Ito pong paghahanap na ito ng Diyos ay paghahanap upang si Adan ay muli niyang papanumbalikin sa kanya na naroroon, handa siyang tanggapin sa kabila ng kanyang nagawa, kung ito lamang ay kumilala sa kanyang pagkakamali. Ngunit alam natin na hindi po ito ginawa ni Adan. Kaya kailangan po sila na hatulan ng Diyos, kasama po yung ahas. Pero ang makikita po natin dito sa paghahanap ng Diyos na ito, kahit na nagkamali si Adan, nandun pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang unang humanap kay Adan upang siya ay katagpuin at sikapin na siya mapanumbalik sa kanyang pagmamahal. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos. Hindi po niya nais na tayo po ay mapahamak. Kaya talaga pong hinihintay niya tayo na magbalik loob sa Kanya. Katulad din po yan noong talinghaga ng ating Panginoong Hesus doon sa Lucas chapter 15 na kung saan ay ibinahagi niya ang talinghaga patungkol sa isang Panginoon na mayroong 100 tupa na nawala ang isa. At ayon po doon sa tinuro ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, sino sa inyo ang mayroong 100 tupa na nawala ang isa ay iniwan ang 99 upang hanapin ang isang nawawala. Ito po ay nagtuturo din po sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Subalit hindi natin ito mauunawaan, itong pag-ibig na ito ng Diyos na inilalarawan ng Panginoon dito po sa Luke chapter 15 sa talinghaga ng nawawalang tupa. Hindi po natin mauunawaan ang kwentong ito kung hindi po natin makikita ang ating mga sarili na tayo yung isa na nawala, isang tupa na nawala, na hinanap ng Panginoon. Malibang makita natin ang ating mga sarili na katulad din po tayo ng Panginoon sa kwentong ito na tayo yung nawawalang tupa at hinanap po tayo. Ano po mararamdaman natin? Kung ikaw yung nawala na yon at hinanap ka, iniwanan ng Panginoon ang 99 at hinanap ka, nag-iisa,
Ano po ang mararamdaman mo? Di ba ang mararamdaman mo, ikaw ay mahalaga kasi hinahanap ka. Ikaw ay special. Iniwanan yung 99 dahil ikaw ay napaka-importante. Kung tutuusin, what is 1 compared to 99? Masasabi po natin na pwede nang ituring na yung isa na yun na insignificant. Anyway, mas marami naman yung 99. Kaya pwede nang hindi nahanapin yung isa. Ngunit hindi po ganon ang Panginoon sa kwentong ito. Ang sabi, iniwanan niya yung 99. Bakit? Kasi kahit na yung 1% ay parang insignificant. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ipinapakita niya sa atin na ang bawat nawawala ay mahalaga. At hinahanap ng Panginoon at nais niya na ibalik sa Kanya, papanumbalikin sa Kanya. Ang aksyon na ito ng Master ay kapahayagan ng katulad ng pagmamahal ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya hinahayaan na tayo ay lubusang mawalay sa Kanya. Kaya nga po anong ginawa niya? Sa kabila na tayo ay nagkasala, tayo ay nawala na katulad ng tupa, naligaw na katulad ng tupa. Sabi ng banal na kasulatan sa ating pong passage, isinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan po ng ating pananalig sa ating Panginoong Hesus, na siyang namatay para sa ating mga kasalanan, ay hindi po tayo mapahamak, hindi tayo maparusahan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang mabuting kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hinanap po tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo po'y mahalaga sa Diyos. Mahal po tayo ng ating Diyos. Yes, Christmas is about the message of God's love for all of us. At yan po ay mauunawaan nating mabuti sa katotohanan na tayo pong lahat, tayo po yung makasalanan na inibig ng Diyos dito. Hinanap po tayo ng Diyos upang papanumbalikin sa Kanyang kalooban. Kaya ngayon pong Kapaskuhan, kapag ka po inisip nyo ang panahon na ito ng Pasko, ang una-una po na aking suggestion na dapat po pumaloob sa inyong isipan ay hindi po yung mga festivities, hindi po itong mga tinatawag ng mga symbols of Christmas. Actually, mga symbols lamang po ito. Kumbaga, kung aalalahanin po ninyo ang Pasko, ang unang-unang dapat pumasok sa inyong isip ay yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. At kung kayo naman po ay tatanggap ng iba't ibang mga regalo, sapagkat yan po naman ay naging tradisyon na rin po sa atin. Kung ito man ay material gifts o pera or whatever gifts that you will receive, let those gifts remind you of God's great love for you. Na sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, sa bawat isa sa atin, yung mga symbols of gifts na inyong matatanggap, be reminded that it symbolizes God's great love for all of us. Kaya ibig sabihin, maaaring tumanggap kayo ng mga regalo na yung iba ng mga regalong ating tinatanggap minsan ay gusto natin, yung iba naman ay parang kung yan man ay minsan mali ang size o kaya hindi mo gusto ang kulay o hindi mo gusto yung klase mismo nung iniregalo sa'yo. Pero ganun pa man, higit doon sa ibinigay sa'yo, ito ay maging simbolo o paalaala sa'yo na mayroong dakilang regalo ang Diyos para sa'yo na talagang kailangan mo na angkop sa'yo. Bakit? Sapagkat ang tunay na kailangan natin ay ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. At yan ay ginawa ng Diyos para sa atin. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, kanyang tanging regalo sa bawat isa sa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos.
upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, let these gifts be a reminder, maging simbolo ito ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At purihin natin ang Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, na dahil sa kanyang pagmamahal, hindi po siya nangimik na isugo ang kanyang kaisa-isang anak, kanyang bugtong na anak, upang gawing kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat po sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Christmas is about God's great love for all of us. Christmas means you are loved and you are loved by God. Purihin po ang ating Panginoon. Let us go to God in prayer. Our Heavenly Father, we thank you so much for your great love that you manifest through our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat sa dakilang pag-ibig na ito, na alam namin, bagamat hindi kami kaibig-ibig, na nung kami mga makasalanan pa, ay inibig mo na kami, sapagkat nais mo na ang bawat isa sa amin na hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming pananalig sa aming Panginoong Hesus. Kaya ngayong Kapaskuhan, we remember your great love for all of us, O God. Nagpapasalamat kami sa iyo sa dakilang regalo na amin ang natanggap. At yun ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Kaya salamat, O Diyos, kung meron man kami mga regalo na natatanggap, ito ay simbolo lamang ng dakilang ginawa mo para sa amin. Ngunit kailanman hindi matutumbasan ni mahihigitan ng mga regalo na ito ang ginawa mo na sa amin, sapagkat walang makapapantay sa dakilang pag-ibig na pinadama mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Kaya, O Diyos, patuloy na niaalay po namin sa iyo ang aming mga buhay at patuloy ka naming paglilingkuran. Patuloy po kami, Panginoon, na susunod sa iyong kalooban, sapagkat alam namin, O Diyos, ang aming buhay ay pag-aari mo. Kaya ikaw, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. And as we celebrate this Christmas, Father God, patuloy na maalaala lagi namin, laging lumagay sa aming mga isipan ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan, tinataas ka namin, dinadakila ka namin. Hallelujah.